Yo, what's up Karmay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ang gagawin natin ngayon mga may sitong vlog pero magkakaroon tayo ng reaction video. So bago tayo tumungo dun sa reaction video na gagawin natin, gusto ko lang inform yung mga viewers natin na yung main account natin na Bidog City mga may na-retrieve ko na po. So kumbaga nagkaroon kasi ng nasuspend ako ni Meta gawa ng merong parang multiple login from different gadgets at the same time iba-ibang lugar. So kumbaga na-confuse si Meta o si FB kung sino ba talagang may hawak ng account. So kumbaga nag-okay siya for one day. The next day may suspend ako kasi nga merong parang inactivity, parang nakalimutan ko yung proper term eh. Basta ganun. Nakita nila ng parang illegality sa nila sa guidelines. So ginawa, merong pinagagawa sa akin mamay na proseso at isa yun, ito mamay yan insert ko. So pinasubmit ako mamay ng video. Yan, may pinagawa sa akin, tapos may hawak ko na numero na which is sinend sa akin sa email para magkaroon ng parang identity verification kung ako ba talaga yung may-ari mismo ng FB. At yun nga, naibalik ko sa atin yung account kahapon lang. So sa mga nag-block sa akin, so pwede nyo na po ako i-unblock. So kung hindi nyo ako i-unblock, okay lang po. At least na-inform ko kayo na okay na yung account natin, natawag na po natin. At yung hacker, siguro nasa ibang account. At meron po tayong second account yan. Sa mga nagdududa yan po yung second account ko. So nung na-hack yung account natin, gumawa po ko ng temporary na FB account yan. Yung Bidog sa akin po yan, mami. Late mo po yan. At naubo din ako para sa Japper. So late mo po yan. Nag-post ako doon ng video na legit ko siya na account. So kumbaga lang natin pag-backupan natin mamay. Yung kaso for kaso na merong ganun ulit na senaryo na talagang pinasok ang account natin. Wala akong kiniklik na link mamay o anything. So baga talaga nadali, magaling ang hacker. So napasok natin yung account. So anyways, yun lang. So Bidog City, active ulit. At pwede kayo mag-message sa mga gustong paggawa ng account sa YT. At yan, hindi na po yung libre, may bayad na po. At sa mga gusto magpa-edit, yan, pwede rin may bayad din po. So kumbaga editing, may mga simple editing kaya din natin yan. At kung tinatamad kayo so pa-edit nyo lang sa akin, send nyo yung video, edit yan. So bayaran nyo lang ako for editing parang editing fee. So kumbaga naman, small amount, bahala na kayo So or depende sa pag-uusap natin. So anyways dadako na tayo sa main vlog. Meron akong nakitang vlog ni Japper. So siguro mga ilang one day ago. Yung thumbnail is paano kaya natin masusurvive ito, yung bumabagsak kung tayo. So usapang kinabukasan, usap sila ni Kapanalig ni Louie kasi silang tandem Televisor family na talagang masasabi ko na para sa akin na okay yung tandem nila. Yung chemistry nandun at most likely mamay at kaganda lang sa ginagawa nila mamay. Nakagawa sila ng skits na scripted at the same time most likely gumagawa sila ng vlog na impromptu. Kung anong bato ni Japper na masasabihin na nasasalo ng bawat isa. Nasasalo ni Louie, si Louie naman nasasalo ni Japper yung mga jokes. So kung mali man, basta nasasalo nila. So yun, 997k na si Japper, 3k na lang 1 million na. At malapit na yung pinangako niya. So hopefully by this year siguro mangyayari yun. At dadako na tayo sa gagawin natin reaction video. At meron lang ako i-insert na video dito siguro sa dulo ng vlog ni Japper ng yung pag-uusap nila ni Kapanalig. At yun ang i-discuss natin sa reaction video. At magbibigay tayo ng konting commentary ba ang tawag nun regarding sa pinag-uusapan nila mamay. So let's go, panoorin muna natin insert ko. At hopefully hanggang sa dulo panoorin niyo po yung vlog natin. So tara, let's. Hindi ka ba na-stress yung mga views natin ng baba ng mga views natin
nandun ako, halos hindi naman inaano ko yung mga kasama ko doon. Parang sarili ko lang talaga halos kausap ko yung mga kapanahe, saka yung mga halaman, mga pader. Eh yung mga kasama ko may mga kanya-kanya rin ginagawa yun. So hindi ko sila ini-store ko, nagtatanim kuya ko. Tapos yung isa may iba rin ginagawa. So hindi ko sila inuobliga na tulungan ako palagi. Kaya pag nandun lang ako, nako po, parang hinuhukay rin yung utak ko kung ano gagawin ko araw-araw. Hindi katulad ngayon nakasama ko sa idol, magkwentuhan lang kami. Iba, kaya nag-collab kami ni Louie kasi kami kasi pagka ganito lang may mga manonood talaga lalo na pag gumawa kami ng mga good vibes. Pero hindi pa rin namin maiwasan yung basta magkasama lang kami sa vlog tapos may kanya-kanya yung ginagawa. Bukod doon, gumagawa kami ng content na kami magagawa talaga yung mga magpapatawa. Kaya namin gumawa ng ganun pero hindi pa namin talaga inuobliga na yan ang ganun ba natin lagi. May mga kanya-kanya pa rin doon kahit sarili. Gawa ko lang sa video. Pero pag yung talagang mahina na siguro baka hindi naman tulad ako Oo, puro kalokohan as in. Kasi ang nangyayari pag nagdikit kami, kunyari nag-vlog, kung ano lang yung may pupukol ko sa kanya dun sa vlog niya, ganun din diba? Ganyan rin siya sa akin, bigla siyang dadating, magbibitaw siya ng joke. Kaya ganun ang nangyayari. tsaka wala akong mga nakakulab na nakakabatuhan ng katulad sa akin. Subukan mong subukan mong gawin ko pa yung ginagawa mo sa akin. Sabi ka mo tayo. Nakatikitig lang sa'yo. Hindi ka gano'n yun. Ikaw tayo, ano yung sabihin ito gano'n? Salamat po, Peggy po. Yun lang din ay napapansin ko sa amin. Pag sa iba din, parang ano eh. Nakikita nyo yung napapansin nyo yung tawa namin at talagang natuwa. Ano yun, mga biglaan talaga yun. Maganda nga yung patuwa namin, walang hindi nakakaisip kami sa akin. Kailangan kasi patuloy na ng ano. Nakita ka, timers lang. Kailangan kasi patuloy na ng ano, ng utak. Minsan, nagsasalita ka pa lang, iniisip mo na agad kung ano yung isusunod mo ipupukol para mas maganda. Ganun, di ba? Tapos kung talagang wala na, syempre pwede ka naman sabihin mo, teka, wag mo. Pwede yun, halimbawa, ang balak namin, pagka, syempre hindi may alanganin yan. Pero, wala naman eh. Oo. Nasasalo naman eh. Sinasalo na lang, minsan nilalagyan na namin ng transition na nakakatawa. Pero kadalasan kung makapansin yung mga raw vlog namin na nagpapatawa, diretso talaga yun. Napuputo lang yun pag may i-insert ako na tawa yung mga transition na tawa. Yung sa'yo, hindi ka mahilig maglagay na gano'n eh. Dapat ako maglagay eh. Tsaka yung mga jokes kasi na idol, yung iba malalalim, tsaka minsan may mga malalayong ano eh, salita. Kaya kailangan kunyari nagbanggit siya ng, kunyari bote, katulad ng bote. Parang gano'n, kailangan masakyan agad yun eh. Pag hindi mo nasakyan, wala na, parang makablako na lahat. Parang gano'n, mawawala na yung pinaka-jokes niya. Kaya nakakatuwa. Gusto ko lang din magpasalamat kay Idol kasi yun nga, sinama niya ako sa kasuburan at nagkaroon din ako ng pag-asa na maano yung ano natin, yung vlog. Hindi ko mabasa. Pero nung ano na ito, yung si An yung pinagtitripan ko. Marami kaming batch na YouTuber noon na talagang tumigil o umayaw na sila kasi ang baba na ng mga views. Yung sa amin, pag bumaba ang mga views namin, nag-iisip kami ng paraan na maiba naman para lang mabigyan ng ibang content naman yung mga viewers yung magsasawa talaga. Marami. May mga bagong henerasyon na ngayon ng mga vlogger. Kumbaga hindi na kami ang hirap na sumabay sa mga Gen Z ngayon yung mga trip nila. No? Eh dati yung mga nagugusto kami. Nakakanta na yung mga followers natin. Mga millennial yung ano natin eh, mga followers eh ngayon, mga Gen Z na iba na yung mga trip nila eh. Nasa isip ko talaga. Buti ikaw hindi ka Wala, sa isip ko eh, hindi ko naiisip. Kasi pag na makikipag-collab ka, parang iisipin mo kung ano yung gagawin mo dun. Dapat mapatunayan mo rin na magaling ka dun sa iko-collab mo, diba? Kasi ganun talaga ang mga high blood eh. Kailangan meron silang isang lugar na mapagkwentuhan, mapagrelaxan. Medyo wala kami kaalam-alam. Ganun na pala ang kataas sa platform natin. Pero delikado yun kasi wala tayong naramdaman na kakaiba na bukod sa tatas ng dugo natin, baka bilang ang atakihit. Hindi na tuloy yung plano namin na mag-lord. Oo. Yung south na yung mga magdala ng tent. Kasi subukan muna namin yung ganito. Testing muna, testing. Meron kasi yun eh, yung alayo nyo bigla. Tapos wala naman kayo matutuluyan. Ang hirap mag-adjust. Tapos yung signal pa, marami dapat aralin eh. At saka ano?
pagka ang travel vlog talaga, ang pinaka malaking tanong talaga yung gastos. Oo, sa totoo. Gastos talaga. So yung mga may, napanood na ninyo, di ba, yung insert ng clip. So isa sa mga tanong ni Japper, kung kaya panalig mga may, kung hindi ba siya na-stress sa na bumababang views. So syempre, ang sagot niya ni Kapanalig, syempre, na-stress. Pero sa akin mga may, sa assessment ko talaga, normal lang po yun. So kumbaga sila kasi mga may, dumating kasi sa punto mga may na talagang nag-erap yung mga channel. So kumbaga andun sila sa pinaka-peak ng career nila na okay yung tinatakbo kasi may mga views talaga sila na sobrang lalakas mga may. Nowadays kasi mga may, siguro nag-start yan last year na parang nag-subside yung views kay Kapanalig, tapos kay Japper, tapos sa iba pang mga content creators mga kamay. So normal lang po yun kasi syempre bilang content creator is tulad sa kanila, yun ang pinaka nila main source kasi si Japper, si Louie. So ako din mga kamay, naging main source din natin at luckily na nakakuha din tayo ng maayos na revenue dyan. So isa yun sa mga nakaka-stress pag nabubagsak ang views mo kasi gumagawa ka ng content mga may na ang akala mo na mag-i-erap yung views or vlog na magkakaroon ng maayos kita, and yung palang pinakatotong output is hindi pala yung tutugma doon sa iniisip mo. So isa yun sa mga nangyayari. So pangalawa, nakaka-stress kasi syempre kung magdi-daily vlog ka, mauubusan ka na ng ideya kung anong i-vlog mo, kung anong kumbaga ilalabas mo sa mga viewers mo na papanoorin mismo nila. So sila naman kasi mga may very talented when it comes sa content, lalo na establish yung channel nila. Sabi ko nga sa inyo, kahit gumawa sila ng raw vlog is merong manonood sa kay Japper, kay Louie, kasi meron silang solid na community na nag-aabang sa ilalabas na yung vlog. Kahit nasabi natin simple vlog lang, raw vlog, or anything na i-vlog nila, meron, hindi sila masisiro mga kamay. Pero hindi lang nila may expect na maganda yung ibibigay sa kanila na revenue. Kasi although hindi siya masisiro, pero yung revenue hindi naman ganun kalaki yan. Tulad ngayon mga kamay na 2024, talagang tagirap ngayon. Hindi lang si Japper, sina Louie na ka-experience. So yung iba din mga skit na vlogger. So kumbaga yung iba nga mga may nabanggit dito ni Japper na nagsitigil na. So babanggitin ko sa inyo mga may yung iba na tumigil or naglaylo at lumipat sa Meta. So mga nabanggit ni Japper, yung kalakasan nila nag 100,000 views at maayos yung talaga yung parang consistently nami-maintain nila yung views nila sa kada vlog. At lalo lang si Japper Mami, mahaba yung vlog nila. Long form talaga sa kanya, kasi long form. Maabot ng isang oras mahigit. Lalo na pag nagkaroon siya ng adventure sa laot. So inaabangan talaga siya ng viewers. At dumating kasi sa punto Mami na dahilan. So isa sa mga dahilan ba't mahabang views ng mga content creators. Kasi nga, during pandemic, yung lahat ng tao kasi nasa bahay lang. So walang libangan at bawal naman lumabas. Most likely lahat ng trabaho sa work from home at yung iba wala talagang trabaho. So ang isa sa mga pinagkabisihan is sa social media. So yung iba nanonood ng YouTube, Facebook. Tapos yung iba naman may na-inspire lalo na sa ginawa ni Japper. Marami na-inspire sa kanya na manonood na kumbaga viewer lang. Naging vlogger. So isa na tayo dun mga kamay sa viewer turn into vlogger mga kamay. So yun. Tsaka mga kamay, isa sa mga nabanggit ko nila yung sa views mga kamay. So si Japper kasi marami na siyang yung million views. So, siguro kung nakita ko sa kung di-check nyo sa popular ng channel ni Japper, meron na si Japper mga 10 million views. Kay Kapanalig wala pa, ni isa. So ang pinakamalaki yata ni Kapanalig nasa 700,000 yung namigay siya ng motor kay Japper, yung kulay blue na sniper nung unang sahod niya. So yun ang pinakamalaking views ni Kapanalig
Although meron tayong mga kasamaan sa Sword community na naka-million views. So sino doon sina Franstar, sina Jomon. So yung iba hindi ko pa alam mga amay. So isa lang, yun lang ang mga ano na nakita ko. Siguro ko si Romsel din mga amay. Naka-million views din siguro sa kundi sa YouTube, sa Facebook mga amay. So pero si Kapalig hindi pa po naka-million views sa career niya. Pero darating din niya mga amay na makaka-hit or makaka-jackpot din si Kapalig. Pati si Japper kanggayan yung gano'n. Pa-million views. Kasi ano yan, matalino kasi yung mga may sa pag-create ng mga. So, isa tayo sa mga recipient mga may sa mga ginagawa nating vlog na nagkakaroon ng maayos na views. So, kumbaga may ano siya, may ambag siya sa ano natin sa linalabas na vlog. Hindi naman lahat, pero pag once na nagbigay siya kasi ng input sa akin, may ng vlog, maayos pong kinalalabas ng views pati na rin ang revenue. So, pinapanood ng mga viewers. So, kaya nagpapasalamat ako kay Japper kasi kahit na hindi kami yung parang nakikita ng personal. So, lang minsan sa message lang, hindi naman yung parang araw-araw. So, pag nagkasagian lang ng isip na mag-chat. So, most likely ako may minsan chat. So, para magkaroon tayo ng ideya sa pag-vlog. So, nagbibigay siya ng input sa atin para may labas tayo na content. So, lalo sa mga may na dito kasi sa Sword family, isa ako sa mga naggagawa ng mga reaction video. So, doon tayo pinapanood or doon tayo malakas mga may. So, mga reaction video tsaka sa review and revenue update. Tulad dito mga may. So yung mga may, isa pa sa nabanggit nila yung once nag-vlog sila ng parang repetitive. So ibig sabihin yung same area kahit na sabi natin different na yung parang sinasabi sa content o ng title, thumbnail. Pero at the same time yung problema is nandun lang sila sa within the circle or area nung pag-vlog. So for example kay Kapanalig, di ba sa Kalaka, doon lang siya nag-circulate. So halos yung ilalabas niya na vlog is kumbaga anticipated na halos ng viewers niya, mga nagawang sa kanya. Although hindi talaga nasisiro, meron nanonood kasi siyempre bilang suporta. Pero dumating kasi sa punto ng mga na nananawa, kumbaga same yung area kahit na sabihin natin different, hindi naman different yung sinasabi ba, yung the way mag-spill out sa iba, pero yung vicinity kasi isa lang yung background mga kami na kinalalabasan. Same thing lang din kay Japper nung time na sa pangingitang, di ba, malakas siya, tapos ngayon nagkitang ulit siya, naglaot. So dumating sa punto na lumakas, biglang humina. So tinitigil niya po yun mga kamay. So yun sa mga strategy ni Japper mga kamay. Napansin ko lang na pag once na bumabagsak sa views at hindi niya nakukuha yung dapat niya makuha mga kamay, tinitigil niya kasi una sa lahat mga kamay, yung gastos kasi sa lahat mga kamay, hindi siya biro. At kung ipagpatuloy niya yung mga kamay, mas malaki magiging expenses niya kumpara sa magiging income niya. So kailangan niya mga kamay mag-isip ng ibang content na kumbaga sabi nga makakapag-generate sa kanya ng income. So kumbaga mayroong expenses at least at the same time mga kasi ang mga pag-vlog isa business mga kamay. So kailangan mag-generate ng income kahit na may expenses, at least meron kang net income mga kamay. Meron ka pa rin kakabigin at the end of the day. So yun ang laging nasa isip ni Japper mga kamay na kumbaga kumita mga kamay kahit pa paano sa pag-vlog. So kasi kapag once na puro nag-vlog ka, puro negative ang net income mo, so hindi ka na magtutuloy yung vlog. So babalik siya sa dati niyang trabaho, which yung pag-drive. So ngayon kasi kumbaga okay pa yung niya, sahod, kahit na sabihin natin marami siyang obligations sa buhay, sa mga anak niya, sa mga investment niya. At maganda pa rin mga kamay yung nakukuha niyang revenue at the end of the month. So banggit nila yung collaboration nila. So para sa akin mga kamay, matagal na sila hindi nagko-collab. So kumbaga yung talagang matagal nang kasama, kasi minsan napunta si Kapanalig sa Buana, minsan napunta si Japper kina Kapanalig sa Kalaka, pero hindi sila nagtatagal mga kamay na nagsasama talaga, nagko-collab na tulad nung nangyari na punta sa kasiguran na ilang araw sila magkasama. So kumbaga
para sa akin, tinignan nila mamay parang testing the waters kung talagang may impact pa or may dating pa sa mga viewers na, di ba, most likely marami nag-comment sa comment section na mag-collab sila ni Louie at siguro ito yung timing mamay na tinesting nila at okay po yung tandem nila. Kumbaga may spark pa at pwede nila ituloy-tuloy mamay kasi para sa akin hindi kasi nakakasawa mamay yung ginagawa nila sa pag nagkakaroon ng tandem. Kasi mamay, yung batuan kasi nila mamay sa vlog is impromptu. So hindi po siya scripted mamay. Kung ano yung babato ni Japper, nasasalo ni Kapanalig. Kung anong binabato ni Kapanalig na sasalo ni Japper. So kung meron ko talagang chemistry yung dalawa. At the same time mamay, sa mga matatagal na nanonood kay Japper, sa Boy Driver, si Japper kasi mamay, may mga kasi yan, may mga words kasi na mga joke na malalalim. So tulad sa atin, hindi natin basta-basta nakaka-capture. Kung sa akin niya magbabato ng mga wordings, baka hindi ko siya makuha kagad. So kumbaga kailangan mo masalo yung ibabato sa yung joke. So iba nagigets natin, pero most likely malalim kasi yung mga wordings. So sa mga kasi sa mga viewers ni Japper dati, kung naalala nyo, nung nandun pa sa Makati, kasi yan mamay, parang riddle, parang nagpapahula ng mga wordings. So pag nanalo ka sa kanya, mahirap din kumbaga sagutin yung mga niya, binibigyan niya mga riddle or mga wordings may malalalim. So kumbaga pag nanalo ka, meron kang instant na load sa kanya. So sa mga mga tatagal na so nagla-live si Japper dati habang nag-shot yan. So ano ba yan? Kumbaga yung pag-iusin nasa tabi lang, hindi nakikita, pero tayo may konting alam tayo sa dati na buhay ba Japper. So anyways mamay, at isa pa sa mga nabanggit dito yung collaboration sa mga ibang mga content creators na mga bigatin. So nabanggit naman ni Japper sa mga vlog niya sa live stream na hindi pa niya sinusubok o gusto gawin ng mga ganun ng collaboration kasi okay pa naman yung channel niya mamay. Yung sabi nila na pabagsak na, humihina siya pero hindi siya yung parang nasa panic time na kailangan nila magalugog ng ibang mga kakolab ng mga big time para iangat yung mga channel na hindi pa kasi nandun pa rin sila sa sitwasyon na okay pa namin yung kinikita nila sa kanilang mga vlog. So si Louie, si Japper kasi ikukumpara nila yung buhay nila noon na hindi pa sila vlogger, trabahante pa lang. So yung kinikita nila dati tapos ngayon sobrang malayo mamay. Sobrang layo talaga. So lalo na si Japper mamay. Kumbaga kung compare yung sahod niya sa Boy Driver tapos ngayon, kumbaga times. So ako mamay, may idea ako pero hindi ko na sasabihin sa inyo kasi talagang makapadilat kayo mamay. So yun. So kumbaga darating din ang time siguro mamay na makikipag-gulab yan pero hindi pa sa ngayon. Kumbaga darating ang time. Siguro nabanggit niya tayo dito pag 1 million na siguro mamay. Pero at least nakapag-collab naman siya sa iba Pinaharabas tapos Patagumpay. So mga sikat na po yun. Pero sila po yung dumayo sa Bukana. So isa yun sa mga nasaksiyan natin na pumunta si Katagumpay sa Bukana sa Batangas. So nakita natin si Katagumpay personally. Si Harabas mamay hindi natin naabutan kasi after ilang araw umuwi tayo sa Laguna. So dumating sila. Sayang yung moment. Pero anyways, okay lang yun. Marami pa ng pagkakataon. So yung mamay, isa sa mga nabanggit ni Japper, yung mga iba niyang kabatch mamay, hindi naman sobrang kabatch yung kasabayan. Kumbaga, konting may nauna sa kanya na may mga pangalan na rin or mga kasabayan niya na ngayon is tumigil sa YouTube. Yung iba nag-upload pa rin pero hindi na talaga nakakuha na maayos sa views. Yung iba nagsilipatan na sa Facebook, doon na sila nag-focus kasi mas mabilis yung engagement doon sa mga viewers at the same time yung pag-share kasi ng video. At pero
mas malaki pa rin ang ano ang kita sa YouTube mga kamay, sa Facebook. So yan ang realidad mga kamay. So kumbaga kaso lang mas mahal talaga yung consumption ng internet nandito sa YouTube mo kaysa sa Facebook. So yun, yung iba kasi may transfer sa mga Facebook ng mga kabatch ni Japper, yung iba kasi nag-promote na ng sugal. So kumbaga doon na sila halos kumikita sa pag-promote ng sugal. So magbabanggit lang mga kamay yung ibang kabatch ni Japper para sa kalaman ninyo. So ito legit to. At nag-discuss ko na ito sa ibang vlogs ko na yung mga halos kabatch o kakilala ni Japper na mga kasabayan niya dati. So isa na din doon si Bitoy Cortez, sa mga nakakilala kay Bitoy Cortez. So ito yun sa mga halos kasamaan o kakilala ni Japper, mga kasabayan. Pangalawa si Puklong TV. Pangatlo si Vic di Sukatan. So alam niyo naman si Manong Pula. So magkasabayan ni Japper at kakilala pa ni Japper yan. So isa pa si Senpai Kasu. So Senpai mamay, sobrang lakas niyan. Biglang tumigil po sa pag-vlog na sa YouTube mga. Kung titingnan yung niya i-upload. So tumigil po siya, tapos nag-upload siya ng kumbaga malakas yan mga kamay. Kumbaga talagang alam kung tinamad ba mga kamay or hindi lang nasanay sa views, kasi nasanay sila sa views na malalaking kita mga kamay. So kung nakita nila na humina, tumigil ng biglaan. So marami pa po yan mga kamay ng mga content creators na malalakas dati na ako pinapanood ko rin na same content. Siguro nagsawa na rin at hindi na rin nagpipick yung views nila kahit anong i-vlog nila. So nawala na sa maayos na study yung channel. So yun. Na pag-usapan nila yung mga talagang merong nagbo-boom na mga kumbaga medyo matagal na rin sa social media si Japper. So taon na rin si Kapanalig. So meron kasi mga content creators mga may na umuusbo ngayon na hindi natin nakikita. Lalo na tayo mga nasa community na nakapokus na tayo sa community natin, within the community. Yung iba siguro na umiikot, napapanood din yung mga sumisibol o sumisikat ng mga content creators. So isa na sa nababanggitin ko si Malupiton. So yan talagang nagbo-boom ngayon na content creators, si Malupiton, tapos si Kamangyan, at marami pa pong iba. So mostly nasa sila sa YouTube, at syempre basta marami pa pong makaparad yun sa Facebook. Lalabas po yun sa feed ninyo. So kumbaga nagbigay lang tayo ng mga content creators na talagang nasa maayos or tumataas yung or umarangkada yung nila, yung karinda sa vlog. So yun. At ano pa ba? Nabanggit pala dito yung tungkol sa iBlood So kumbaga normal lang kasi mga kamay sa isang tao na lalo na sina Japper, tayo, kami, or lahat naman ng tao mga kamay na di ba nagkakaedad na. So dumadating sa punto mga pag once nagkakaedad ka, pag once na yung lifestyle mo mga kamay sa pagkain at dati at ganun pa rin mga kamay yung ginagawa mo, kumbaga hindi ka nagbabago, wala kang selection sa pagkain, mga pagkain mismo. So kumbaga ganun pa rin ginagawa mo. May tendency talaga mga kamay na dapuan ka talagang sakit. So lalo sabi natin high blood, mga hypertension, mga basta kung ano mga sakit-sakit mga kamay. So kumbaga sa akin lang, piece of advice habang tumatas ang edad at nagkakaedad mga kamay, maging maging health conscious. So mga bagay na kakain natin dati na kung kabataan pa talagang nakakain pa natin kasi wala pa nararamdaman. So, this time mga kamay, habang patanda na mga kamay, so kailangan natin kontrolin ang mga bagay-bagay. So sabi naman kasi ni Doc Atoy mga kamay, pwede naman kumain ng mga bagay na sabi nila na bawal, pero in moderate yung pagkukonsume mo. So kung gusto mo kumain ng hipon, dati ka nakakain ka ng hipon ng 1 kilo o lobster 1 kilo. So pag once na nagkakaedad ka ng mga kamay, pwedeng tikim, ilang piraso lang okay na. So ganun siya. Hindi na po siya pwedeng 1 kilo na kaya pa naman kumbaga daanin sa kasi bata. Kaya pa makapag-adjust ng katawan. So ngayon kasi pagka nagtatumatanda mga kamay, yung isa sa mga naapektuhan mga kamay pag once na nagkakaedad, yung digestive system. So yung panunaw mga kamay medyo natagal na. So yun, kaya
dumating sa punto mami na nagkakaroon ng ano, ng sakit ng tao. So ingat po tayong lahat mga kamay. So hindi lang po ako, lahat ng mga kasama natin sa community yan, ibang taong na nanonood sa atin dito. So ito yung ano, pinaka-last part na siguro bago tayo mag-end ng vlog. So nabanggit dito yung travel vlog kasi may time yata na nag-livestream si Bajabro, nag-post na may plan siya mag-travel sa South. So parang di yata matutuloy yun kasi ako mamay gusto ko parang ma-experience na gano'n na nagta-travel. So kumbaga ako gusto ko nag-message na ako kaya kumbaga gusto ko mag-message kay Japper na na sasabay ba ako lalo pagpa-South kasi papuntang Bicol yun eh. So tagaroon po tayo mamay at pwede ko po silang ma-guide. Ang problema lang kasi mamay sa travel vlog mamay, na-experience din natin na nagta-travel vlog tayo dito within sa Laguna. So yung kasi expenses, so hindi siya biro mamay kahit na sabi natin na simple na travel lang at dito lang sa within sa Laguna area, talagang magko-consume ka ng monetary o ng pera. So pagkain mo, gasolina, kung ano man gastusin along the way mamay. So lalo pag ganito mamay, medyo pang mahaba ng ang gagawin na travel vlog ni Japper. So talagang yung mga sumo, gasolina, kung saan matutulog, tutulog, pagkain mo. So marami pa mamay, maintenance sa sasakyan. So kumbaga okay na sana mamay na magastos yung content na travel vlog. Kung kada isang vlog ng isang content creator nakakuha siya ng 50,000 na revenue sa kada vlog pataas. So okay yun mamay, kahit na may expenses ko sa 50,000 kada vlog okay po yun. Kumbaga panalo pa rin. So nag-enjoy ka na sa travel, may vlog ka na kumikita na maayos. So pwede yun mamay, pwedeng gawin. So pero kung nakakuha mo lang is 5,000 pesos kada vlog, talo ka po dun. So lalo sa pag si Japper kasi mamay, based sa experience ko, pagka si Japper kasi may kasamang mamay, hindi ka masyado mapapalabas ng pera. So kumbaga mostly siya kasi gumagastos. So kasi alam niyo naman yung sitwasyon mamay, yung pagdating kasi sa monetary is siya talaga may edge compared sa amin mamay. So kaya siya talagang most likely. So nag-aabot-abot hindi naman ako. Kumbaga hindi mo mag-aabot-abot na uy, buy ito, share ko, hindi. Ibig sabihin may bibilin naman tayo mamay, pero lang, saktuan lang mamay. Kumbaga hindi tayo pwede gumastos ng nang hindi naman natin kaya mamay. So kumbaga yun pong katotohanan. So nakakaya on our part, pero yun talaga yung katotohanan mamay. So mostly si Japper kasi nagmagastos kasi na-experience natin mamay na makasama natin si Japper sa mga travel back and forth, Batangas, Laguna, tapos mga puntahan ng mga places. So kumbaga siya talaga yung nagastos sa amin. So yun, para alam po ng lahat mamay. Kumbaga sa generosity mamay, very generous yan. Basta wala siyang kumbaga pagkakaabala iintindi ng mga expenses other than sa mga investment niya. So kung may excess talaga, super excess, talagang walang problema sa kanya mamay. So tsaka at the same time sa pagtulong ng mga mamay, kasi meron din nagbanggit mamay mag-charity vlog. So sa charity vlog mamay, yung kasi marami nang ginawang project na charity. So hindi lang sa pag-charity na pagtulong sa mga pagbibigay ng mga goods or mga project mamay. So most likely sa pagtulong na word, marami mamay. So isa na tayo doon sa natulungan sa pagpo-promote ng channel at pagpupokus sa pag-vlog. So maraming ginawa si Japper na content creator dito sa family natin, lalo sa Bukana, tapos mga iba pang sangay na mga area na naging content creators. So kumbaga branch by branch So meron sa Burias, meron sa Bukana, meron sa Laguna. So marami kayong mamay. At lang ang nakakalungkot ng mamay kasi siyempre humina ng views at yung iba talagang tumigil na. So lalo na ng mga kasama natin sa Bukana, marami na tumigil doon. Sa Burias marami na tumigil.
So sa iba-ibang parte marami nang tumingin mga may. Yung iba, nagtutuloy-tuloy pa rin. So isa na tayo mga may, kahit na yun ang views natin, tutuloy-tuloy pa rin tayo. Tumigil man tayo pero magtutuloy-tuloy pa rin tayo. So nagiging ano lang tayo, lagi lang tayo nagiging optimistic mga may. Ubo ako optimistic mga may. So talagang darating ang punto na iisip ko na mga may na lalakas din ako. Lalakas. Babalik ang views natin. Magkakaroon ako ng maayos na revenue at babalik yung sigla ng ating channel. So yun lang mga may. So hopefully maayos yung ano natin, paggawa ng reaction video at sinasanay pa natin mga may sarili natin na mag-vlog ng maayos kasi parang nawala ako sa cycle ng pag-vlog mga may. Parang nire-regain ko pa ang sarili ko na ang identity ko sa pag-vlog at siyempre yung niche natin kung saan ba talaga malakas. Sabi nga niya, kung saan ka malakas, doon mag-focus. So kung consistently maayos yung takbo ng ng vlog mo or upload mo sa kada vlog, doon ka lang mag-maintain. So kung gusto na bumaba, hanap ka na naman ng iba na vlog or niche na pwedeng umangat yung isang content creator, lalo dito sa natin sa community, sa Sword family. So that's it mga may. So tayo na bago tayo magtapos ng vlog, laging paalala ni Bidogs mga may, abangan niyo po yung panonood ng vlogs ninyo at don't skip ads kasi alam niyo na nandiyan po kami kumikita or nagkakaroon ng revenue. So road to grade 1 tayo mga may. Nasa pa lang tayo. Abangan niyo yung update ni Spakatak. So siya po nag-revenue update kasi kasama po tayo sa challenge. So yun po mga may. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta po sa ating channel at sa mga bagong subscribers at nanonood sa atin na hindi pa nakasubscribe. Subscribe nyo na po ako mga may para sa mga upcoming natin na vlogs. So panay mga may. See you sa next vlog po natin mga kakamay.